Manong Tan, may isa pa po kasi ito recently ko lang ginawa nang tinitingnan ko yung datos, no, ng budget natin. Madalas natin pinag-uusapan na palaki na ng palaki yung utang ng Pilipinas. Tiningnan ko po yung datos nung 2025 at pati na rin yung 2024. Medyo nagulat ako kasi di ba po sa budget natin meron yung personnel expense, yung pampasweldo sa mga empleyado. Meron yung maintenance and operating expense. Ito yung mga additional, maliban doon sa pangpasweldo, yung additional expense na kailangan natin araw-araw para patakbuhin ang gobyerno, yung mga kuryente, rental sa building, etc. etc. Ang nakita ko lang po, nung sinuma ko, yung personnel expense at saka MOOE ng gobyerno, tinutal ko po yan, ang total niyan ay mas malaki na dun sa revenue na kinukolekta ng gobyerno. Ano po ang ibig sabihin na to? Ito po kasing PS at saka MOU, ito yung kailangan ng gobyerno para patakbuhin ng gobyerno araw-araw. Kumbaga, business as usual, no? Kailangan to para simpleng pagpapatakbo ng gobyerno. Ibig sabihin po, ay kung mas malaki yung gastusin dito kaysa doon sa revenue na kinokolekta natin, ibig sabihin nangungutang na tayo para lamang patakbuhin ng gobyerno araw-araw. And this is bad fiscal management. Kasi dapat kung mangungutang tayo, dapat investment, hindi po ba? Yung may capital outlay, yung ganyan, yung mapapalago natin yung ekonomiya natin. Pero kung nangungutang na tayo para lang i-operate ang gobyerno, malaking problema po yan. So nagtataka ako ba't hindi pa ito nire-raise ng mga international financial institution na nag-i-evaluate ng fiscal position ng gobyerno. Pero hindi po yan magandang indikasyon. Dahil parang sa bahay natin, di ba? Kung nangungutang na tayo para sa mga basic, Yes, ay ma'am. Yes, ma'am. very Sige po. problematic yan.